Hello mga ka-workshop, sa magandang gabi sa inyo lahat. Gabi na naman. So, meron dito dinalang motor. So, ngayong gabi, Suzuki Skydrive yan. So, tinanggal ko na yung kanyang headlight assembly para ma-check up yung problema nito. So, dinala to rito ngayon alas 7 ng gabi. So, hindi na hinintay ni sir. Iniwan na lang yung motor. Ang problema nito, charging system. So, yung mga ka-workshop, sundan nyo yung buong video na to para malaman nyo kung paano natin i-diagnose at ayusin yung ganitong klaseng problema. Baka nangyari rin to sa motor nyo, so makakatulong to mga ka-workshop. So, watch the full video mga ka-workshop. So, yun nga mga ka-workshop. Ang problema ng kanyang motor, kaya iniwan niya yung charging system. Malayo pa kasi yung uwian niya. Dito siya inabot sa aking location sa GMA Cavite. So, kung mapapala ko kayo dito mga ka-workshop, nagagawa po tayo ng motor about sa wiring installation. So, kung ano-ano pa, visit nyo lang yung aking FB page, Jello Moto. Tapos, subaybayan nyo rin or subscribe nyo ako sa aking YouTube channel, Jello Workshop. So, yun, balik tayo sa topic. Ang problema ng motor, charging system, bagsak. So, ayan. Ang ginawa dito ng mechanic ang pinagdalahan niya, pinalitan ng battery. Which is tama naman kasi nga na-detect niya low bat yung battery. So, hindi niya nga lang na-solve yun talaga main problem kung bakit na-low bat yung battery. So, umandar naman siya. Ngayon, inabot na maghapon, yun nga, inabot na. Natakot na si sir kasi bumabaksak na yung kanyang voltage reading. Kasi nga, pag full wave, naka-full wave tong motor niya, once na ma-low bat siya, at sira na yung kanyang rectifier regulator o yung kanyang charging system, titigil na lang yung motor niya, hindi na to aandar. Ganun, mga ka-workshop. Kaya nagpa siya sa sir na iiwan na rito para magawa natin yung problema nito. So, yan. Papakita ko sa inyo. Chinarge ko na yung battery nito kasi nung dinala to dito, 10.5. So, yun. Hindi na nga lang natin na video. So, makikita nyo dito 13 volts or 12.9. Yan, 13 volts siya. Chinarge na natin yan. Umaandar naman siya sa kickstart. Yeah, umaandar naman siya sa kickstart. Ang problema lang, hindi umangat yung kanyang charge. So, ayan o. Imbis umangat siya, nakikita nyo, pabaksak. So, ayan ang problema niya. Ulitin ko bago na yung kanyang rectifier regulator. So, ayan. Kasi unang-una, ito ang paghihinala mo. Kapag naka-full wave na ang motor at nagloko yung charging, maaaring sira na yung rectifier regulator. Pero bago na yung kanyang rectifier regulator, ganun pa rin yung charging system niya. Baksak pa rin. So, yan. Kaya, ang check upin na natin dyan kapag ganun, hindi na maayos yung kanyang charging system, bakit bago yung regulator, pupunta na tayo dito sa pinaka nagpo-produce ng kuryente ng motor, yung kanyang stator coil. So, ayan. Dadako na tayo dito. So, babaklasin natin yan. Ito yung kanyang mga wire, tatlong wire niyan. Isang pulser, tapos isang charging, tsaka lighting coil. So, dito kina-convert kapag nagpo-full wave ka. So, yun. Tatanggalin natin, check upin natin baka kung ano na nangyari sa kanyang stator coil, maaaring nasunog or maaaring nag-lose contact lang yung kanyang pagkakahinang. So, ngayon. So, ayun mga ka-workshop, natanggal na natin yung kanyang stator coil. Ayan, kung makikita nyo. So, ang pagtatanggal ng stator coil ng ganitong motor, ng Skydrive, medyo mahirap siya. So, hindi siya ganun katulad ng ibang motor na madali lang siyang i-full wave. So, ito medyo complicated to. So, ayan, kung makikita nyo yung kanyang stator coil. So, tama ang aking hinala. Sunog, ayan o. Yung dalawang coil na yan, kung makikita nyo, sunog na. Ayan. Kaya, ang gagawin dito, pwedeng palitan siya ng bago or ipare-rewind yung kanyang stator. So, ayan. Sunog talaga siya. Kaya, grounded na yan. Kaya, hindi na ganun kaayos yung kanyang charging. So, ayan. Sunog na sunog. So, ayan, papalitan yung kanyang stator para maging maayos yung charging system ng kanyang motor. So, ang problema ng kanyang motor ay yung kanyang stator na nasunog. So, ayan. So, gabi na, hindi na tayo makakahanap ng ganito. Wala naman akong spare ng ganito, yung sa mga Skydrive. Kaya,
papagpabukas na natin to. So, hahanap tayo ng ganyan stator, yung pang SkyDrive. So, ayan. So, sasabihin na lang natin to kay Sir bukas. Tapos, pag napalitan naman to, magiging okay na to mga ka-workshop. So, ayan. So, yung mga ka-workshop, napalitan na natin siya ng bagong stator. So, ito yung kanyang lumang stator na nasunog. So, ito yung kanyang stator na sunog. So, nakakuha tayo ng pyesa niya. No? Ayan, medyo natagalan lang. Inabot na tayo ng umaga. Gabi ko ito ginawa. Kinontinue ko lang ngayon umaga. So, ayan na, naikabit na natin sa pinaka housing niya. So, ayan, bago na siya. At 12 pole ang kanyang stator type. No? Tapos, na-convert na rin natin to sa full wave. Isasalpak na lang natin ulit sa kanyang motor para malaman natin kung okay yung kanyang charging system or magiging maayos na yung kanyang charging system. So, ayan, makita nyo, maayos ang pagkaka-full wave. So, ganyan dapat. Pag nagpa-full wave, make sure na hindi mo tatamaan yung bawat wire ng mga coil na yan. Kasi, pag natamaan mo yan, magkakaroon ng ground, masusunog ulit siya. So, yun lang. Tips ko lang yung mga ka-workshop. Pag nag-DIY kayo ng full wave ng rectifier, ng stator coil. So, yun. So, ikakabit natin ito mga ka-workshop. Tapos, test tayo kung magiging okay na yung kanyang motor. Yan ang mga ka-workshop na ikabit na natin yung kanyang bagong stator coil. So, tetestingin na natin. Kailangan maging ang voltage reading na ilalabas ng kanyang stator coil o yung galing sa kanyang stator coil ay nasa 28 hanggang 30 volts or 27 volts. So, yan. Susukatin natin yung puti at yellow. So, ulitin ko, naka full wave na ito mga ka-workshop. So, yan. Tapos, ito yung kulay white, yung color white at color yellow. Sukatin natin kung ilang voltage. So yung multitester ilalagay nyo sa 200 volts AC. So ayan. So kung makikita nyo, yung kanyang voltage na abot na ng 30. So 31, 32. So ayan. Yan ang good na voltage reading na dapat na nilalabas ng inyong stator kapag good ang full wave o good pa ang inyong stator coil. So ayan. Yan ang mga ka-workshop. So okay na mga ka-workshop, na ayos na natin, na ikabit na natin lahat ng pairings niya. Ayan na. So meron lang tayong konting inayos sa ibang wiring niya. Tinanggal natin yung mga excess na wire, tapos yung busina na may relay na ganito. So, nagloloko kasi yung busina niya. Stock lang naman, di na kailangan ng relay yun. So, paandarin na natin yung kanyang motor. So, voltage reading ng kanyang battery ay 13.3. Tapos, paandarin na natin. So, yun. So, yung dinala to rito, ang voltage reading niya ay nasa 11 lang siya, tapos napak-charge siya hanggang 10. Tapos birang-bira siya mag-12. So ngayon, naka-idling lang 14.4. So kapag nirev yan, naabot yan hanggang 15. So yun, maayos na. Ibig sabihin yan, okay na yung kanyang charging system. So nagawa na natin. So yan, nakita nyo naman. Ayan, 14.4. 14.5 yan. So idling lang yan, mga ka-workshop. So okay na. So yun, ayos na yung kanyang Suzuki SkyDrive, no? Yung old version. So kung may mga problema kayo sa wiring mga ka-workshop, pwede nyo akong pasyalan dito sa aking location. General Mariano Alvarez, Barangay Poblacion 5, in front of Iglesia ni Cristo. So Jello Workshop mga ka-workshop. PM lang kayo sa aking FB page, Jello Moto, kung may mga inquiries kayo, but meron kayong gustong paayos sa inyong wirings, pa-install. So yung mga ka-workshop, available tayo lagi. Basta PPM lang kayo bago kayo pumunta sa shop. So yun lang mga ka-workshop. Sana meron ako sa inyo na ibigay na konting idea about sa ganitong klaseng problema sa motor, about sa charging system. So God bless natin mga ka-workshop. Ride safe lagi. So mabuhay tayo mga ka-workshop.